salubong, punong-puno ng galing. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, mahina sa ilog at mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning sa ating lahat. At tayo na naman ay narito upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Good morning, Pastor Juby. And good morning, Ma'am Eloisa. Yan. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. At higit sa lahat, sa ating mga viewers na nakikinig ngayong umaga, kayo po ay binabati namin ng magandang umaga. I hope and pray na tayo maayos ngayong umaga. Ang ating gising ay maayos. Talaga namang January 28. Ang bilis ng ano, no? Thursday yan. Ngayon po, bago po tayo magsalita si Ma'am Eloisa sa dadaling mensahe natin ngayong umaga, ay pangungunahan po tayo ng prayer ni Pastor Juby Estrada. Pagkatapos po, ay may yung ating theme song, yung Only Jesus. Mapapakinggan po natin.
at mga reflection at mga prayer request niyo po. Handaan niyo na po yung mga prayer request niyo at mga reflection niyo ngayong umaga. Huwag niyo po kakalimutan na kayo ay mag-reflection at yung mga prayer request niyo po na kahilingan. Ipagpe-pray po natin yan. Kayo po ay aming willing na ipanalangin ngayong umaga. Ngayon po, dadako po tayo sa isang pagbubukas ng isang manalangin ni Pastor Juby. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, damang-dama namin ang inyong pagmamahal sa umagang ito na kami po ay inyong muling ginising at ibinangong taglay po namin ang buhay at kalakasan. Marapat lamang, Panginoon, na simulan ang araw na ito na mag-aaral pong muli kami ng inyong banal na salita. Panginoon, amin pong malugod na inaanyayahan ang inyo pong banal na espiritu ang sumaamin, higit sa lahat sa inyong lingkod na siyang mangunguna sa pagbabahagi po ng inyong banal na salita. Kasihan po siya at ganoon din, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kapatid na masugid pong nanonood. Ang lahat po nawa sa amin ay makinabang at lumakas ang amin po mga panampalataya sa inyo. Salamat po sa inyong spiritual na pagkaing aming pagsasalo-saluhan ngayong umaga. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
What glory that will Good morning, everyone. Morning, Pastor. Ayan, si Brother Joseph. Morning po. Good morning. Good morning. Ayan. Kasi nag-worship din dito yung family ko. So, medyo kaya pauna ko muna sila. So, yun no, Pastor, na-mesmerize ako sa song na, ano yan, only Jesus show me what's true love. At pag true love, or yung talagang pagmahal natin, no, talagang dun lang tayo nakatingin. Tama ba, Joseph? Kahit ano pang sinasabi nila, nakafocus ka lang dun ka nakatingin. At, ang tawag nito, yung focus mo, hindi lang yung basta focus. Pag sinabi kasi natin focus sa lens, dun lang spot, nakaano lang yung mata natin. At wala tayong ibang nakikita. No? At sabi nga sa title ng ating devotional this morning is, Keep Your Eyes on Christ. Yan. So, ang ating key text ay matatagpuan sa Matthew 13 verse 17. At ang sabi po dito ay, For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it. Ayan. Naranasan nyo na ba, lalo na sa mga manonood natin, no? Kadalasan sa mga manonood natin ay mga young at hearts. At iilan lang yung mga nanonood na, anong tawag nito, na mga kaidaran namin ni Joseph, no? Iilan lang. Very, very, very few. Kaya sina-challenge ko yung mga kabataan ngayon na please watch and be part of our devotional. Kasi hindi lang to pang matanda what sinasabi nyo, but this is for everyone. Ano? Naranasan mo na ba na magbasa ng isang message tapos mali yung interpretation mo? Diba? Na parang ang sabi doon, okay, sige, ang sabi sa text, okay, sige, bahala ka. Yun yung sabi doon sa chat or sa text. Tapos ikaw naman, ang interpretation mo, sige, bahala ka. O, diba? Magkaiba na yung interpretation na nag-send sa mismong nakabasa. At hindi kayo nagkaintindihan because of your wrong interpretation. Bakit ko kaya naging example itong scenario na ito, no? Very common, pero ano kaya yung common thing na nangyayari din sa atin, sa spiritual life natin, when it comes to wrong interpretation, ano? Yan. Kukontinue ko na yung basa, syempre. So the warnings of the Word of God regarding the perils surrounding the Christian church belongs to us today. Ayan. So as the days of the apostle, men tried by tradition and philosophy to destroy faith in the scriptures. So today, by the pleasing sentiments of the higher criticism, evolution, spiritualism, theosophy, and fantasism, the enemy of righteousness is seeking and leads souls into forbidden paths. Ayan. Dahil nga mas parang, para sa akin, no, mas lalong lumalago yung kaalaman ng tao, mas napapalayo sa kalooban ng Diyos. Mas nalalayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. At mas piniplease nila yung sentimento sa kanilang mga sarili doon sa maraming bagay, sa maraming kaalaman na kung saan medyo na talagang napapalayo, medyo talagang napapalayo sa kalooban ng Diyos. And to many, the Bible is a lamp without oil. Grabe, no? Because they have turned their minds into channels of speculative belief that bring misunderstanding and confusion. Alam niyo po, sabi ng aking papa nung ako'y medyo bata pa, ang Bible daw ay love letter. No, love letter ng Panginoon sa atin. But in this case, Bible
ay hinantulo nila yung Biblia sa walang oil, no? Parang walang liwanag. At nagkakaroon ng misunderstanding and confusion. Bakit? Kasi they interpreted the Bible in their own perspective, yung sarili lang nila. At kung ikaw ay magbabasa ng love letter tapos bitter ka, hindi mo talaga ma-appreciate yung love letter, hindi na siya magiging love letter. Yung pagbasa mo pa lang ay hindi ka na natutuwa sa bawat linya na binabasa mo. No? And according to this, because you interpreted the Bible, nami-mislead mo yung ibang tao. At nagkakapagdulot tayo ng confusion, nako-confuse na tayo ngayon sa ano ba talaga yung dapat nating papaniwalaan. At isa sa mga target, sa mga target nito ay hindi lang mga kabataan. Oo, number 1, yung mga kabataan dahil konting info lang, naniniwala yung mga yan, di ba? Naniniwala na sila. Fake news pa nga lang sa Facebook, naniniwala na sila. How much more kung hindi sila well-founded ng Biblia at meron na silang narinig na very, very short na patungkol sa Bible kasi konti lang naman din yung kaalaman nila plus yung konti nilang kaalaman doon sa certain issue tapos kinumbine nila together, confusion ang kalalabasan. So, grabe yung interpretation nila dito sa Biblia. So, the work of higher criticism in dissecting, conjecturing, reconstructing is destroying faith in the Bible as a divine revelation. Yan. Hindi ko alam kung paano ko to i-interpret yung mismong linya na to kasi medyo mabigat mga kaibigan at mga kapatid dahil yung mismong Biblia na kasi parang hindi nila binibigyan ng puwang sa kanilang mga puso, no? At even reconstructing and even nakaka-destroy na siya ng pananampalataya sa Diyos. So it is robbing God's word of power to control, uplift, and inspire human lives. Alam naman natin, yung Biblia ay nakakabago ng buhay. Ayan. Totoong nakakabago siya ng buhay. Pero kapag mali yung interpretation natin, hindi ko lang sure kung mababago pa nito yung buhay mo. Dahil you're putting your own interpretation to your own hands and to your own intellect. Pero ang nakasulat sa Biblia ay hindi naman saklaw ng ating mga kaisipan. Kaya naman, sabi dito yung word na ninanakaw natin, no? Yung salita ng Panginoon, yung kapangyarihan niya na bumago at makapag-inspire sa buhay ng mga tao nowadays. By spiritualism, multitudes are taught to believe that desire is the highest law. Nako, sundin mo yung puso mo kung saan ka masaya, push natin, di ba? Isn't it familiar? O kaya naman, I'm born this way. Di ba? Yung desire mo para sa sarili mo, yung desire mo na, alam mo, hindi mo na kailangan sundin yan. Ang mahalaga is kung ano yung nararamdaman mo, di ba? Desire. Hindi lang pala siya coincidence, no? Na naririnig natin sa araw-araw. Pero ito pala ay kumbaga nahulaan na ng ating propetisa or na-foresee na niya ang mga bagay na ito. Dahil nga mas pinapaniwalaan natin yung desire na meron sa atin. Yun daw yung mas mananaig dapat, sabi ng mundo. That license is liberty and that they are accountable into themselves. Nakakatakot na we are putting desires more than yung panukala ng Panginoon. At hindi lang ako, ikaw ang makaka-relate ngayong umaga dahil talaga namang it's more pleasing to tawag niyan, i-overrule natin yung sarili nating mga desires. And even understanding the Bible, minsan kapag hindi pabor sa'yo yung nabasa mo, ini-skip mo, hanap, iba naman yung babasahin mo. Kasi hindi siya pabor. Di ba? Hindi
hindi na please yung gusto mong mahanap sa Biblia. At continue natin, masami pa tayong matututunan. So the follower of Christ will meet with the enticing words against which the apostle warned the Colossian believers. So they will meet the spiritualistic interpretations of the scriptures, but they are not to accept them. Ayan. Ito naman very common sa ating mga Adventists, no? Lalo na kapag kapag lesson study, napakaraming insights, napakaraming parang siksik na siksik. Every conversation talagang parang gusto mong namnamin lahat. But some of this ay hindi naman natin pinapaniwalaan at hindi natin tinatanggap bilang katotohanan sa ating mga buhay. And their voices are to be heard in clear affirmation of the external truths of the scriptures. So, keeping their eyes fixed on Christ, they are to move steadily forward in the path marked out, discarding all ideas that are not in harmony with his teachings. The truth of God is to be subject for their contemplation and meditation. Yes, they are to regard the Bible as the voice of God speaking directly to them. Thus, they will find the wisdom which is divine. Yan. Katulad kanina, balik tayo dun sa usapang, ang tawag nito, usapang love letter. Yan. Pag sinabi natin kasing love letter, merong specific person na pinapatungkulan ng bawat linya. Tama? Siyempre, si Pastor, nakaranas to ng love letter eh, si Pastor. Wala pang wala pang messenger noong mga panahon na yun, wala pang FB. O kaya naman, wala pang text, medyo mahal pa yung bayad sa beeper. Tsaka, mga gaan text lang yung naabutan ko rin. Sabi nga, kapag yung love letter is specifically talking to a specific person, di ba? At ganun yung Biblia. He is talking to a specific person, which is you and me. When you try to open it, talagang ikaw yun, ikaw yung kausap, walang iba. Di ba? Walang ibang pinapatungkulan. At kapag, sabi nga dito, tayo daw na mga anak o sumusunod sa Panginoon, yung anak ng Diyos, we need to disregard all the ideas na hindi naman in harmony sa katuruan ng Diyos. Kaya dapat kinikilatis mo yung, alam mo, na-experience ko pa sabihin ko na nga, na-experience ko din bigyan ng love letter. Na-experience ko din bigyan ng love letter. Alam niyo yung, even the writings, yung, lalo usong-uso pa yung cursive nung mga unang, medyo, grade, ano ko nun? Grade 7, first year high school. Di ba na, even yung handwriting, alam na alam mo, kasi alam mo kung sino yung nagbigay nun. O, paano yung sulat, even the expression, parang naririnig mo, nararamdaman mo, kasi bawat linya, alam mo kung sino yung kumakausap sa'yo. And that is the Bible, that is the Word of God. Kung kilala mo si Kristo, alam mo yung katuruan niya, bawat detalye na mababasa mo, masasabi mo, this is my God. This is my God. Di ba? Parang every word, parang, akin to. Nakakausap ako ng Panginoon. Di ba? Nakaka-relate ka. At malalaman mo, through the Bible, through the Word of God, nami-meditate ka, yung isip mo, ano tawag nito? Diretso. At nakakapag-contemplate ka dun sa bawat salita na nababasa mo. At masasabi mo na yung Bible ay nagsasalita mismo ang Diyos. At hindi siya basta-basta book lang. Mararamdaman mo na talaga na this book has a divine wisdom na galing sa Diyos. At binigay siyempre ang Holy Spirit para maintindihan natin yun. And the knowledge of God as revealed in Christ is the knowledge that all who are saved must have. Yan. This is the knowledge that works transformation of character. Grabe. Siguro may mas magandang explanation o interpretation yung mga taong talagang from nothing, ay ginawang something ng Panginoon. At
siguro may kanya-kanya tayong experiences kung paano tayo tinawagan ng Diyos at kung paano nagamit yung Biblia sa pagkatawag sa atin. At masasabi natin na yung Biblia ay isa sa mga bagay na ginamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng ma-experience natin yung turning point, yung U-turn, yung U-turn sa ating buhay. And receive into the life, it will recreate the soul into the image of Christ. Ayan. So, love letter again, every time na mababasa mo, yung love letter na yon, lalo kang na-fall in love dun sa taong nagsulat nun. Diba? Nare-remind ka, mahal ako nito. Mahal na mahal ko rin to. Diba? At sabi dito, every time na nare-receive mo sa buhay mo, nire-recreate niya yung soul. Talagang fino-form niya ulit yung kaluluwa natin na minsang nakalimot, di ba? Minsang nakalimot sa pagmamahal ng Diyos. At minsang, ano tawag niya, nag-doubt sa pagmamahal ng Diyos sa atin at sa kapangyarihan niya kung paano niya tayo babaguhin. And this is the knowledge that God invites His children to receive it, beside which all else is vanity and nothing less. Kapag, yun yung nakakalungkot no, Pastor, na everyday nating naririnig, every Sabbath, or dun sa mga kaibigan natin na pinapaalalahan na tayo sa magitan ng salita ng Diyos. At I can't imagine ako personally, lalo na dumaan din ang inyo pong lingkod sa depression state, sabi ko, bakit ako tinamaan nitong depression na to? Alam mo yun, you're experiencing Christ every day, tapos alam ko na depression. Yung parang, bakit? Kulang ba yung salita ng Diyos? At kapag nandun tayo sa point na ganun, parang parang akala natin vanity lahat. Pero totoong vanity lahat. At alam mo, yung isang bagay na nakapagpalakas sa aking pananampalataya, syempre, duman tayo sa heartaches, no? Itong mga nagdaang mga vlog. At masasabi ko talaga sa Panginoon na napapatanong ako, dumating din tayo sa mga panahon na mapapatanong ka rin, Panginoon, totoo ba talaga yung mga salita mo? Totoo ba talaga na all things work together for good for those who love the Lord? Why? Why these things happen? Pero sabi nga ng Panginoon, ito yung gustong ma-receive gusto niyang ma-receive natin na mga nagmamahal sa Kanya at mahal niya. Na beside everything, ito lang yung love niya. Ito. At lahat ay vanity, wala nang kwenta. Di ba? At lahat ay wala nang kwenta. At yung word of God, yun yung magre-remind sa atin how good God is every day. Mapaano mang problema mo ngayon, lahat yan nakaka-relate, lahat yan nasa Biblia. I can tell you, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, even basta lahat, hindi ko alam kung paano ko gagawin specific Pero ganun ako ka-excited, no, na i-share kung totoo talaga yung laman ng Biblia at masasabi ko na, siya, very personal. Kasi kahit hindi mo ina-expect, pag nabasa mo siya, sabihin mo, si Lord, napaka-sweet. At hindi mo alam na yung tears will fall down on your eyes kasi ang Panginoon natin ay very personal. He wants to talk to you right away. Kaya gusto niyang focus ka lang. Diba? Gusto niya focus ka lang sa kanya ka lang nakatingin. At in every generation and in every land, the true foundation of character building has been the same. Kasi hindi nagbago yung Diyos natin from the start, from the beginning, and up to the end of this world. Hindi siya magbabago. At yung pagbabago niya ng character natin ay nandoon. Sinisikap ng Diyos na tulungan tayo sa pagbabago. Sinisikap ng Diyos na i-build tayo kung ano yung, kumbaga, for us to be fitted in heaven. And the principles contained is in the Word of God. Yan. Kumbaga, sa manual, hindi yun mababago. Kung paano ikabit yung printer, paano, tawag niya,
kung paano i-calibrate yung mga sasakyan. Hindi nagbabago yun at yun pa rin yun. Hindi mo pwedeng palitan, depende sa nararamdaman mo. Never. Hindi mo pwedeng pagpalit-palitin yung mga cord. Walang ganon. Kasi lahat yon ay merong certain na panukala ang Panginoon. Merong talagang naka-design na. At ganoon din yung manual natin yan papunta ng langit. At lahat ng mga prinsipyo ay nakakontain sa salita ng Panginoon. And the only safe and sure rule is to do what God says. The statutes of the Lord are right. Yan. And that do it, this thing shall never be moved. It was with the word of God that the principles met the false theories of their day. Ayan. Sobrang mapapasabi ka na lang na dapat i-focus mo ang sarili mo sa Diyos. Maraming mga bagay, no, sa panahon natin ngayon. In this generation, sabi dito, in this generation, ito yung pinakakailangan natin na malaman. Ito yung pinakakailangan natin na mabasa. At ito yung pinakakailangan natin na ma-absorb. Dahil ito lang yung magbibigay sa atin ng lakas. Ito lang yung magbibigay sa atin ng pag-asa sa mga nararanasan natin sa buhay natin ngayon. At ano ang pinaka-goal natin hanggang sa dumating yung Panginoon is to keep our eyes on Christ. Not to anyone else. Even not to yourself. Wala kang makikitang mabuti sa sarili mo. Lahat yun ay utang natin sa Panginoon. Saan? If you look at to your left, sila rin ay nagsastruggle sa kanilang personal life. Pag pumunta ka sa kanan, oh, this man is upright. But siya rin ay nagsastruggle sa kanyang personal life. At tumingin ka, yan, sa harapan mo, sa taas, sa Panginoon. Dahil idadirect ka niya sa kabutihan. At maraming gusto makakita, maraming nagde-desire na makita yung kung ano yung nakikita ng Diyos. At hindi natin ma-achieve yun kung wala ang Holy Spirit at wala ang Kristo sa ating mga buhay. I hope and pray na mas lalo pa nating i-focus ating mga sarili at matatagpuan lang natin yan sa love letter na binigay ng Panginoon. At everyday siya nagpapadala. Everyday siya nagpapadala ng love letter sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng Biblia. For us to be founded and never be moved. Kapag ang iyong lover ay malayo sa'yo, long distance relationship, ay hindi niya yan hahayaan na ikaw ay ma-move. 'Di ba? Ikaw ay mag-doubt, ikaw ay ano tawag nito? Ikaw ay bumaling ang tingin sa iba. Dahil araw-araw kanyang pinapadalhan ng messages, araw-araw kanya pinapaalalahanan kung gaano kanya kamahal. And that's our Lord Jesus Christ. And He never fails to express His love to us. And just keep our eyes on Christ. And that's all for our devotional this morning, mga kapatid. Hingyan po natin ng reflection si Pastor Judy. Amen. Napakaganda po ng ating devotional ngayong umaga at talaga namang yung pagkapaliwanag ni Loisa ay talaga pong ganadong-ganado. Damang-dama ko yung kanyang passion at yung mga hugot. Ano? Talagang ganda. So, reflection ko po dito sa ating devotional. Sa ngayon po kasi binabanggit sa ating devotional yung pong marami po talaga ngayon ang nag-aaral ng Bible. Actually, hindi lang po tayo as a church, ating church. Halos lahat po ng mga tao ngayon ay talagang nag-aaral ng Bible. Kaya mapapansin ninyo sa mga online programs, kahit iba't iba pong grupo, halos nagba-Bible study po, may mga devotional, at ito po yung magandang naging epekto ng pandemic. Lalong ang tao ay naging malapit sa Panginoon. At yung iba, marami po na mas mataas ang kanilang pag-aaral sa Biblia na kahit po binabanggit sa ating devotional, merong mga higher criticism,
Ito po yung more on theological, theology ito. Para pong isang, sabihin natin isang insekto, isang bangkay na dinadissect ang salita ng Panginoon. At ang sabi pa nga, tinitingnan nila yung context, yung grammar, yung syntax. I'm speaking theologically po, ito yung mga theologians na nag-aaral ng Bible. The more na nagiging mataas ang pinag-aralan mo at kaalaman kung paano pag-aaral ang Biblia, ay the more na nafo-focus ang sarili mo sa iyong sariling karunungan. At dyan po pumapasok ang tinatawag doubt o pag-aalinlangan tungkol po sa salita ng Panginoon. Kaya marami po ng mga Bible scholars, sa halip na maniwala sa parables, sa halip na maniwala sa miracles, marami pong mga Bible scholars, hindi po sila naniniwala sa universal flood. Hindi po sila naniniwala na ang mga Israelites ay tumawid doon sa Red Sea. At maging yung mga miracles na ginawa ng Panginoon, yung tinapay, yung 5 tinapay at 2 isda na ito'y dumami, hindi nila pinaniwalaan yan, na idulot sa tinatawag pag-aaral ng Biblia sa mas mataas na pamamaraan. So dito ang atin pong devotional ay pinag-iingat tayo sa mga bagay na ito kasi what is your purpose in reading and studying the Bible? Ito ba'y purpose mo para makita na ikay mahusay, magaling, matalino, just to show up? Or yung real purpose mo ay talagang knowing Jesus, yung makilala mo ang iyong Panginoon. Kaya nga, naalala ko, ito'y kwento ng aking ama na mangangaral, ang siya nabubuhay pa. Ang sabi niya, kung alam niya yung kabayo, yung horse, yung kabayo, ang mata niya wala sa harapan. Saan ba ang mata ng kabayo, Brother Joseph? Nandito sa gilid, Ayan. Kaya ang sabi niya, pag nasa gilid ang mata, mas nakikita mo yung right at saka left. Hindi kagaya sa atin ng mga tao, ang ating eyes ay nasa harap. Kaya pag titingin tayo sa kanan, sa kaliwa, babaling pa tayo. Pero yung sa kabayo, nasa right at nasa left dito sa side na ito. So mas nakikita niya at habang siya halimbawa ay naglalakad, halimbawa siya ay meron siyang kariton, yung parang kalesa. So pagka ito'y pinatatakbo ng kutsero ang tawag ay kung ito'y wala, kaya kita niyo yung mga kabayo, may takip sa gilid, sa side. Kasi ito ay talagang purposely inilagay upang yung kabayo habang sa kanyang pagtakbo ay hindi siya madidistract, kundi ang focus lamang niya ay saan? Doon sa harapan, tatakbong ganyan. The same dito sa atin, sa ating pag-aaral. Kasi dito po sa mundong ito, mga kaibigan, ang dami pong nakakadistract sa ating buhay. Pinipili tayo ng mga bagay sa mundong ito na akitin tayo, maging yung ating personal Bible study, personal devotion, yung ating prayer, yung ating worship, inaagaw tayo ng mga bagay sa sanlibutan. Narito yung ating gadget, yung cellphone, yung internet. Pagka minsan, mas marami yung panahon natin sa gantong bagay kaysa we devote really time sa Panginoon. Kaya nga, ang payo sa atin ngayong umaga ay let's focus, keep your eyes on Christ. Kasi dapat siya lang yung ating maging focus sa pag-aaral. At naalala ko yung awit natin, yung turn your eyes upon Jesus. Kasi talagang pagka ang ating mata ng panampalataya ay hindi nakafocus sa Panginoon, magiging walang kabuluhan yung ating pag-aaral ng Bible, yung ating pananampalataya, ay hindi natin talaga makikilalang lubos ang Panginoon. So, yun ang reflection ko na ngayong umaga talagang ang Biblia po ay sulat ng pag-ibig ng Panginoon. Kanyang ipinahayag na mahal tayo ng Panginoon at ibig niyang makapagrelasyon sa iyo, kaibigan ko.
Salamat, Pastor. Parang ayoko na magsalita. Na busog na ako sa inyong dalawa. Yan, na bless talaga ako sa inyo. Amen. Ating devotional na sabi dito ay maging, yung eyes natin ay maging nakatutok sa ating Panginoon. Alam nyo, ito yung Panginoon ito yung tao, ang Panginoong Jesus, na nawala, na masasandalan natin. Ito yung tao na hindi natin nakikita, na namatay siya para sa atin, na siya ang may kakayahan magbigay ng buhay. Wala pa ako nakikitang tao na aking kamag-anak na namatay para sa akin o ibang mga na kaya niyang iligtas ako. Kaya niya akong iligtas. Ngunit itong ating Panginoon, kung tayo ay titingin sa ating Panginoon ng dalawang mata. Yung iba sabi nila third eyes pa daw yung kanila eh. Kasi sabi ng ating Panginoon ay kung tayo ay titingin sa Kanya at didinig, yung papakinggan natin yung mga salita niya, ay hindi tayo pagkukulangin niya. Tama yung sinabi ni Ma'am Eloy sa kanina na yung Bible ay hindi lang dapat nagiging pabor sa akin. Kasi nangyari din sa akin yun na nagiging pabor ako na doon. Pag gusto ko lang magbasa, saka lang ako magbabasa kasi kailangan ko ito. Na kailangan ko lang maging maayos, kailangan ko lang maging magaling. But we need to understand na pag nagbabasa pala tayo ng Bible, dapat una natin palang mararamdaman na tayo muna yung gusto nating baguhin talaga, na meron tayong gustong baguhin sa ating sarili na at least kahit nabago na tayo at alam naman natin na tayo ay nabago na, continue pa rin talaga yung Pastor, continue pa rin talaga yung pagbabago. Yan. Yes. Hindi hinahanap natin na wala na ako, hindi na ako magbabasa ng Bible. Parang feeling ko naman kasi perfect ako eh. Feeling naman, okay naman ako, no? Feeling naman. Pero hindi po yung tinuturo ng Bible na without the Bible, pinapakita niya sa atin kung paano tayo magiging example, yung pagdating ng ating Panginoon, at yung pandinig din pala at yung mga nakikita ay isang malaking bagay, no? Na marami tayong nakikita sa paligid na mga mayayamot ka talaga. Yung boses pa lang, mayayamot ka na, di ba, Pastor? May ganon, na-experience ako na yung siga magsalita, akala mo pala mabait pala pag nakilala mo. Di ba? Meron namang magsasalita na mahinahon para hindi pala ganon. Na kailangan na talaga natin na magdepende lamang sa ating Panginoon. Kasi minsan hinahanap natin ng perfect doon sa isang tao. Hindi natin siya makita. Tingin tayo ng tingin sa kanya, no? Hanggang madala na tayo na hindi pa rin natin makita yung hinahanap natin sa kanya. Yung pala, mas maganda pala na tayo mismo ang hanapin natin yung sarili natin at pagtuunan natin ng pansin na yung Panginoon natin, ang Panginoong Jesus, ang siya nating tutukan. Yung pala yung pinapakita ng ating Panginoon dito sa ating devotional. At ngayon, Pastor, dadako na po tayo sa ating bigyan pa natin si Eloisa ng conclusion. sige po, mayroon pa ba? Akala ko tapos na eh. Meron pa yan. Sige po. Meron pa yan. Sige po. And syempre, before Sige ako mag-end, yan sa aming mga manonood, inaanyayahan ko na awitin natin yung Turn Your Eyes Upon Jesus na line. Yes. Yun. Turn your eyes, sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Yan. Sa Magallanes, no, kinakanta nila yung Tagalog niyan. Pero hindi ko masyado matandaan, kaya English na lang. And sabi Tumingin doon, ka kay Jesus. tumingin ka kay Jesus, masdan ang kanyang mukha. Diba? Mapapawi At ang mapapawi ang lahat ng mga luha. luha. Tama. Yan. Ano kayo, Pastor? Dahil medyo hindi ko na matandaan.
Tumingin ka kay Jesus, Jesus. sa masaya niyang mukha. Mapapawi ang dilim sa lupa, sa malwalhati niyang biyaya. Amen. Eh, narinig nyo naman yung sinabi dun sa awit. At ito ay binibigyan lamang ng, ang tawag niyan, binibigyan niya ng mas masarap pang flavor yung ating pinag-usapan kanina. Which is, we need to focus our eyes to God. Oo, hindi masama na mag-dig deeper, 'di ba, sa pag-unawa ng salita ng Panginoon. Pero ito ba ay mas makakatulong sa iyo? Mas magiging malalim din ba ang relasyon mo sa Diyos? If yes, then be it. At sa mga every time naman na nagbabasa ng Bible, no, kahit na yung mga genealogy, yung mga pangalan, ito yung ayaw ko na part sa Biblia. Kasi hindi ko naman masyado, parang hindi naman siya ganun ka-important. Pero alam nyo, when you focus your eyes to God, na even the names, even the genealogy, even the mga place, even sa even nga yung in the beginning, God created the heaven and the earth. Actually, mas lalo ko siya na-appreciate ngayon. Kasi bakit nilagay yun ng Panginoon, yung in the beginning, God. Di ba? In the beginning, God. And God is love. Di ba? Umpisa pa lang ng buhay natin, bago pa tayo nilikha, inisip ka na ng Panginoon. At even the names, no? Yung mga names na hindi naman importante para sa'yo, pero nilagay yun ng Panginoon kasi they are very important. Kahit yung pangalan natin, hindi ganun ka-significant sa buhay ng iba, pero very important sa Diyos. At lahat yun ay mas ma-appreciate natin every day kapag binasa natin yung salita niya. At doon mo masasabi na I need to focus my eyes to God. Yung mga mata ko na laging nagkakasala. Laging nagkakasala eh. Kasi iba nakapokus. Iba nakapokus. Minsan nakapokus doon. Di ba? Sa paggaganto. O naman focus sa pagsunod. Yung matang yan. Itong mata na to, ito yung unang sabi nga ng isa sa mga apostol, di ba, dukutin ko na lang, Lord, kung ito namang mata to ay patuloy na magkakasala sa iyo. Pero kung itong matang ito ay nakapokus kay Kristo, mas marami pang mabibless dahil sa matang to. So, yan. Isikapin natin, mga kapatid, na mas mapanunggumpayan ang ating mga sarili araw-araw dahil mas masaya at mas nakakatulong sa kahit anong relasyon, especially sa relasyon sa Panginoon. If we will just focus our eyes to God and everything will follow. Sabi nga sa Matthew 6:33. At kung ano man yung mga bagay na makakapag-distract sa ating mata na tumingin sa kaliwa at sa kanan at kung saan-saan naman tumitingin, ay ihingi natin sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kasagutan. At siya mismo yung magbibigay ng tapahoho sa atin upang tayo ay makapag-focus sa ating lakbayan sa Kanya. Yan lang po at nawapay na bless tayo no, sa ating mga sharing ngayong umaga. Amen. Thank you po sa magandang mga narinig natin ngayong umaga. Ngayon po ay siguro mas maganda siguro batiin din natin yung ating mga kasama dito. Yan. Para maging masaya din talaga sila, no? I-greets muna natin sila. Okay. Yan. Sabi po ni Brother Boying Alamag Rico Hermoso, good morning po and God bless. And sa San Juan, from San Juan, Batangas. Hello po diyan sa San Juan, Batangas, mga taga San Juan, Batangas. Kuya Boying, yan. Nakikinig po ngayong umaga sa ating devotional. And then, from Paulis Mercado, sabi niya po dito, good morning po sa Hope and Love at sa lahat-lahat. Yan. Good morning din po, Ate Paulis Mercado. Yan. Morning. Yan. And then, good morning po sa inyong lahat. Yan. Sabi ni Marie Provelda Palogme, sabi niya po. Ni Ma'am Malu, diba? Ma'am Marie. Malu yung ano Ma'am Marie. Marie. Si Ma'am Marie, sila yung mga taga Batangas yung City. Yung isa ba ay pastor ay yung isa parang Maria Luisa 'yon, si Maria Luisa, Maria. Si Ma'am Malu. Malu yun, ano? Okay. Ito 'yon. Yan, si Ma'am Malu. Yan na nga. Marie, di ba, no? Parang in English lang, ano?
Good morning po, Ma'am Maria Luisa. O Ma'am, tinatawag ni Ma'am Malu. Si Ma'am Happy Malu. morning Yeah. po, Hope and Love family. Good morning po dyan sa inyo. I hope na kayo ay payapa diyan sa inyong kinaroroonan. Sabi po ni Ma'am Gina Requesta, have a wonderful day to all. God bless us all. Sabi. Thank you, Ma'am Gina. And sabi po ni Ma'am Marilyn Ilagad, good morning and Hope and Love family. And kay Sister Heidi De Leon, wow, matututo yata ako dito ng Japan ng mga salita. Ohayo minasan. Ba? Ano pa, Pastor yan? Good morning to everyone. Ohayo gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ohayo minasan. Good morning everyone ang meaning. From South Korea. Saida. Happy good morning to my Hope and Love family and friends. Blessings to all. Yan. Yan. Yeah. Good morning po and Hope and Love family. Sabi po ni Ma'am Marie Ilagan. Nabasa natin yung kanina. Yan. Sabi po ni Ate Ana Gonzalez from Candelaria, Quezon, West Valley. Good morning po sa lahat. Have a great day and hide of us. Yan. Morning, Ate Ana. Kamusta kayo dyan? Mavic De Leon, Dael. Sabi niya, Pastor, dito ni Ma'am Mavic De Leon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga ka-Hope and Love. God bless. Mga ka-Hope Morning and po, Love. Ma'am Mavic. Yan. Morning po sa lahat. Sabi po ni Ma'am Judy. Yan. Magandang umaga po sa lahat. Pakisama po sa panalangin ang mga kabataan. Lalo na ang aking mga apo na abang-abala sa makasanibutang bagay. Salamat po yan. Ating pag-pray daw yung mga kabataan po sa Candelaria, Quezon, sa West Valley to, ang alam ko. Okay. And galing po kay Annie Balonsa, sabi niya, magandang umaga po sa inyo dyan, sa Hope and Love. God bless po. Yan. Good morning din po, Ma'am Annie Balonsa. Kay Dory Convalescer. Good morning po, Pastor, at sa lahat ng viewers. Talagang maraming kilala si Pastor dito na bumabati sa atin. Member natin yan. Edita Red, happy morning po sa ating lahat. Hi, Mami Edith. Good morning. Musta kayo dyan sa Talaan? Yan. Si Ma'am Banji. Banji Dagos. Sabi niya, happy blessed morning. Yes. Nakaraan po. Yan. Sabi niya, Pastor, yan, happy blessed morning po, Pastor and company. May Thank company you, na tayo, Banji. Pastor. Yan. Okay, sabi po ni Ma'am Annie Belonsa, pasama po sa panalangin. Yan, take note po natin to, Ma'am Eloisa. Sabi niya, ang mga pinag-sharean ko ng morning devotional tuwing umaga, nawa po ay lagi nila itong mapakinggan at kilusin sila ng banal na espiritu nito. Yan. Kasama po natin yan sa panalangin. Yes po. Salamat po sa inyong pag-share. Sinishare ninyo ang ating program sa inyong mga kaibigan. Sabi po ni Ma'am Madet Castillo Red, good morning po. Yan. Sariaya Quezon, Pastor, Lutukan. Yan, Elder, good morning po sa lahat. Yan. Sabi po ni Brother Rene Sayat. From Japan, kay May De Leon Sumeya. Ito yung napakasipag na lagi nagtatrabaho sa Japan. Good morning po sa lahat. Sabi po ni Ma'am May De Leon Sumeya. Ito, isa pa rin masipag na laging nakikinig tuwing umaga habang nagtatrabaho. Si Ma'am Joseph K. Regis. Yan, good morning po. Ilan mo, Pastor, itong mga ito nakakatuwa. Maaga pa lang nagtatrabaho habang nakikinig sa atin. Yes. Kaibigan ko yan, si Ma'am Josa. Sabi po dito, Pastor, sabi niya dito, reflection ni Sister Ana Gonzalez. Papuri at pasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa lahat ng mga member ng West Valley SDA Church. Pakisama po ulit sa panalangin ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa bawat isa, lalo tigit sa pangunguna ng banal na Espiritu na siyang magdadala sa atin
sa paanan ni Kristo at magtiwala sa kanyang mga pangako. Yan. Salamat, Sister Ana. Ipipray At yes, ipipray namin at dadalaw ako dyan sa February sa ating church Yan. dyan. Amen daw. Yan, si Sabi Giselle. ko. Giselle. Na-miss natin. Yan, sabi niya, the love letter of God is through Jesus Christ. Sabi ni Jess o ni Brother Jessel. Yan. Giselle. Nimiss ka na namin dito. Na-miss ka na namin. Brother Join ka Jessel, na sa sama ka na amin. dito. Sabi po ni Sister Emma Orozco, wow, Pastor, ang ganda naman ng message ni Ma'am. Wow. Akala ko Thank si you so Ma'am ang much maganda. Maganda. Kasama na rin daw maganda yun. yung message. Pastor, Kasama na. kasama na rin daw. Obvious na yon sa pagbati. Thank you, Ma'am Sister Okay. Emma. Ma'am, Sister Eloisa, maring ikaw ba magbasa nito? Tingnan naman natin. Oo, Nakita lagyan mo natin dyan? si maliit. Wala yata ang sound si Ma'am. Nakamute si Ulit ako. Eloisa. Ayan. Ulitin ko, no? According to Sister Marilyn Ilagan, dapat po pala kung tayo ay nai-inlove sa mga bagay na Yan. magaganda sa ating kapaligiran Yan. o sa mga bagay na magaganda, maging mga bagay man o kahit sa love life natin. Single man tayo o nasa buhay may asawa, masigit na dapat po pala ma-inlove tayo sa ating Panginoon. Amen. Dahil kailanman hindi tayo niya bibigoin. At kung dumating man ang pagsubok para lang tayo mas patagin sa anumang ang Sitwasyon natin. Mm. Tamang-tama. Ayos. Tamang-tama Sa akin kay talaga. Ma'am Eloisa. Ano? Sa iyo talaga yun. Parang Oo pag nga eh. yung ganda yung binabanggit ni Ma'am Eloisa, parang lalong gunaganahan. Ay, Ma'am Eloisa, ito pa, meron pa. Sige, Ayan. abati ka lang. si Sister Edna Marquez, hashtag Good Morning Bags Pastor. Good morning, Sister Edna. Kumusta ka dyan sa Infanta Quezon? Ayun. Sister Ito pa. Riel Abeya, to those who receive the mark of the beast will receive the wrath of God, and to those who did not receive the mark of the beast will receive the wrath of man. At first, I didn't know that the mask was the number of the beast. Nako. The mark. But when The mark yun. I were it. But when I found out that the mask is one of the number of the beast, I never wore it, even though The many mask. told me to wear it inside our company. Okay. Anong tinutukoy niya dito? Yeah. Ito yung mga face mask. Ito yung face mask. Well, we respect. Thank you. Kung ito man ay si Ma'am kaya siguro Mariel Abeya. Thank you for watching, Ma'am. Thank you for your reflection. We respect your reflection. Thank you very much. Very nice. And then maybe next time magkaroon tayo ng magandang topic tungkol sa doctrine na yan. Ayan. Si Sister Zaida Jenny de Leon Wang. Amen and thank you po sa very clear and inspiring reflections this day. I remember one of my favorite songs, Turn Your Eyes Upon Jesus. Eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow its strange beam in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to the world that is dying, perfect salvation to tell. God bless us all. Amen. Thank you Amen. po. Thank you, Ma'am Eloisa. Thank you, Ma'am Thank you, Ma'am Saida. Saida. Yan. Ang ganda. Ayun. Ayan. Si Ma'am Emma Orozco, Pastor, may prayer request po ulit ako. Nang momotor po siya papunta sa Manila. Sa Manila. Meron yan Asawa siyang niya. request na maaring anak siguro o Asawa. oo. Ayan, so meron pa rin siyang request Okay, Sister Emma, thank you at na-bless ka po sa program natin. Yan, ako ang babati kay Brother Boying, Alamag Rico Hermoso. Napapanahon ang topic natin ngayong umaga sapagkat marami ngayon ang naka-focus sa makasanlibutan na bagay kesa makalangit na adhikain. Maganda po ang pagkakapaliwanag. Salamat po. Wow. Yeah, wow. Thank you, Brother Boying. Thank you po. Napakagandang reflection. Si
Si Ate Dory Cumbaliser, pakisama po sa prayer yung anak ko, si Reniel. Yan, kilala ko to si Reniel na nasa Pulilio now. Nasa isla ito. Naway maging maayos ang kanyang pakikipag-usap sa mga clients at nawa po ay maaprubahan din po yung request namin sa head office. Nagpasa ako ng report naway sa tulong ng Panginoon maging okay na po ang lahat. Yes, Ate Dory, amin po isasama sa panalangin si Reniel at kayo po, napakabuti ng pamilya nyo sa amin nung kami ngayon po ay destino sa inyong distrito. Amen. Meron pa ba, Brother Joseph? Si Ma'am Cynthia Cueto, good morning po. Amen. Ayan, thank you Ma'am Cynthia. Pastor, nasa Itbulaga na tayo. Ayan. Si Brother Giselle, bawal ang judgmental, Kuya Jos. Abay, sa'yo pala yan. Yes, we tend to look at other people, but we also tend to forget to look at ourselves. Abay, tama yun. Kaya nga, sabi ng iba, tumingin ka muna sa salamin bago sa ibang tao. Wow, thank you very much, Giselle. Napakaganda ng iyong reflection. Pastor, ang napapansin ko, ginamit niya yung sa Itbulaga, matindi. Ayun ba yun? Bawal, di ba? Meron doon, bawal judgmental. Bawal judgmental. Oo nga. Sabi nga dyan, may programa tayo sa Itbulaga na bawal daw ang judgmental, no? Na hindi tayo laging titingin talaga sa ating mga kapwa, kundi sa ating Panginoon. Hindi sa itsura man, o ano. Yan. Amen na ang nahuli. Amen. Sabi ni Ma'am Emma Orozco, amen nga naman. Yan. Ma'am Eloisa, na ano mo ba yung ating ano? May mga prayer request? May mga parang meron pang magagandang mga reflection sa bandang ibaba. Okay po, sige po. Meron pa pala. Pakita po natin. Yan si Ma'am Yan. Marami pang nanonood sa atin. Si Ma'am Juliana Bulaong Yubal, yes po, sobrang blessing po ang mga mensaheng ito sapagkat lahat tayo'y patuloy na nakikibaka sa tukso. Subalit sa patuloy na pag-ibig ng Diyos ay blessing pa rin ang kanyang ipinagkaloob sa atin araw-araw. God bless to all. Pakisama po sa prayer. Natapilok ako kagabi. Sakit naman po noon. Sa Diyos, namamagana po pa ako. Walang imposible sa Diyos, gagaling ako. Yes po, Ma'am Juliana, pagpipray ka po namin at gagaling po agad yung iyong nararamdaman po sa iyong pa. Si Ma'am Maribeth Salapares Saligaw, pinabati po natin. Si Ma'am Mercy Buendia Salapare, mga parang ito yung mga taga Batangas, ano po, Salapare, kaya dyan sa Laguna. Si Sir Ferdy Reyes Lopez, thank you po. Ito si Sir o si Ma'am Robbie Masculino ng Gloria, no? Oriental Mindoro. Sister Emma, yan, nagpapasalamat. Father Joseph, marami tayong mga bagong mga viewers. Ngayon ko ito nakita. Praise the Lord. We love you. Bayan ng Diyos. Thank you, Ma'am Corazon Aranas. Thank you po. Si Ma'am Ivy Zachary Valoria, good po sa lahat. Lalong-lalo na sa mga pinsang kong kasamang nakikinig. Thank you, Ma'am Ivy. Yeah. So marami sa mga pinsan. So mga sinishare ng ating mga viewers itong ating program at nakakapanood sila. Thank you. Ito yung mga, pansin ko, ito yung mga bago po nating viewers. Pero si Ma'am Esther, lagi na po ito. Good morning po sa lahat. Good morning din, Ma'am Esther. At palagay ko, may ilan na lamang, si Sir Ron Arcalias, nabati po natin, si Ma'am Jocelyn, at si Sir Jerry Dale Arcilias. Good morning from Angono, Rizal. Salamat po, Sir Jerry, sa inyong panood yan. Area ng Rizal. Hello po. Nanonood yan dahil nandyan si Ma'am Eloisa. Okay, so Brother Joseph, siguro nagulat siya. Oo, marami. At least po, thank you. Umabot tayo kanina, halos 48 viewers. Ano po? At purihin ng Panginoon. Sana sa mga next broadcast natin, umabot tayo ng 50 to 100. Okay? Salamat po. So, hindi ko alam kung mayroon pang mga prayer requests. Kung mayroon man po kaming na-miss na hindi namin nabati, pamanin po. Pero thank you po. Good morning sa inyong lahat. Salamat sa panonood.
Brother Joseph, dadako na tayo sa panalangin. At Yes take po. note na ni Ma'am Eloisa ang ating mga prayer requests. Sige po, tayo dadako na. Pangungunahan po tayo ni Ma'am Eloy sa ating panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, sa pagising niyo po sa amin, sa pagbibigay ng panibagong kalakasan, panibagong opportunity na makagawa sa amin po mga gawain at sa gawain na inatin po sa amin. Papasalamat din po kami na sa kabila po ng kabisihan na punong ito ay binigyan niyo po kami ng pagkakataon na may balik ang aming paborit na salamat sa inyo at makapakanood at makapakinig ng inyong pong mensahe. At katulad nga po ng title ng aming pong devotional ngayong umagang ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ituon ng aming mga mata sa langit ng bayan at sa inyo po, Panginoon, personally. At magkaroon po kami ng pagbabagong puso at pagbabagong buhay dahil na-experience po namin si Kristo ngayong umaga. At po, Panginoon, sa umagang ito, kung saan man kami nakita nagkulang, nagkasala sa inyo pong harapan, na hindi po karapat-dapat sa inyo, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. At tulungan kami na kayo po ang siyang maging sentro na aming pong mga buhay. Akin po ay nalalapit ang mga kabataan sa Quezon at lahat po ng mga kabataan sa mga panahong ito. Alam ko po, Panginoon, at alam naming lahat kung gaano po kami minamagnet ng gadgets at ganun din po, Panginoon, ng anumang mga bagay. Tulungan nawa po kami na i-overcome ang aming mga sarili upang mas tuunan po namin ng pansin ang pagkilala sa aming mga sarili at kay Kristo. Ganun din po, Panginoon, ang bawat pamilya, bawat mga mahal sa buhay at maging ang mga manonood, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang pamumuhay, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang po mga kalusugan, Panginoon. At patuloy na ma-bless sa mga napapakinig nila sa programang ito at ganoon din sa programang patungkol sa inyo, Panginoon. Nawa po'y magkaroon kami ng malawak na pagkakilala sa inyo upang ito po ay makilala namin kayo first hand sa aming pong mga buhay. Ganon din, akin din pong idinadalangin ang travel ng isa sa mga anak o asawa ng aming pong viewer. Ganon din po si Brother Reniel sa kanyang pong pamumuhay. At ganoon din po sa isa naming viewer na napilak kahapon, Panginoon, pagalingin niyo po siya at ipanumbalik po, Panginoon, upang siya ay makapagpatuloy sa kanya pong pag-support sa kanyang family at ganoon din sa paglilingkod sa inyo. Marami po kami mga bagay, Panginoon, na gustong isa-isahin sa inyo pong harapan ngayong umaga. Ngunit kulang kami sa oras at ganoon din ay marami po kaming limitasyon, Panginoon. At batid ninyo po aming mga puso't isipan at lahat ng mga bagay na nakabubuti para sa amin. Nawa, Panginoon, ay pawakan namin na aming narinig ngayong umagang ito na sa lahat ng aming isipin, gagawin sa salitain, ay maging pagpapala kami sa mga taong nakapaligid sa amin. At ganun din ay ihatid namin ang salita na ninyo sa buhay ng mga taong aming makasalamuhat, maging sa aming buhay din, Panginoon. At wag nawa kaming hayaan na mabaling ang aming mga mata palayo sa inyo. At kung saan man kami nakita nagkulang at nagkasala, ay inyo po kami patawarin. At naniniwala kami na ang panalangin ito ay inyo pong tutugunin sa inyo pong perfect time and your perfect will. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, salamat po sa ating mga sumubaybay sa ngayong umaga sa ating devotional. I hope and pray na na-bless po kayo ngayong umaga. Kami ay natutuwa na kayo ay nakasama namin sa umagang ito. At higit sa lahat, salamat din po sa mga nagbigay ng reflection at saka mga prayer requests. At salamat din po kay Sister Loisa at Pastor Juby Estrada. Bukas po, makita-kita po tayo 6 o'clock ng umaga. Salamat God po. bless po. God bless. God bless.
Bati ko po yung mga taga Montalban dito sa district namin. God bless po. Bless. Thank you, Ma'am Eloisa. Thank you God po. bless. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes